Hi Ash. Same tayo na reaction. Umiyak din ako yan. Parang dun sa OB ko talaga. Kasi accidentally ko lang siya nalaman na malaki na yung ovarian cyst ko. Although alam ko na may ovarian cyst ako, pero alam ko maliit lang siya. Tapos 2019, before pandemic. Yun, alam ko kasi maliit lang siya, tapos nagmo-monitor ako yearly. Tapos nag-stop lang during pandemic kasi nga parang wala naman ako nararamdaman kasi nga maliit lang siya. Tapos after this year lang, kasi nga pending ako sa pap smear. Tapos yung hospital na pinuntahan ko is ni-required ako na mag-ultrasound kasi nga sabi ko may history ako ng ovarian cyst. Tapos nung nasa ultrasound na, sabi ang laki daw ng ovarian cyst ko. Tapos yun, sabi ko hindi ako naniniwala. Kaya nung Saturday, Monday kasi ako nagpa-ultrasound. Nung Saturday, diretso ako sa OB ko talaga. Tapos, yun nga, pinaulit-ulit sa akin yung ultrasound, nakita na malaki nga talaga yung cyst ko, sing laki ng ulo ng baby. Tapos, sa uterus, meron din ako. Although sa right ko, meron din ako, pero maliit lang siya. Nagamot naman kasi siya dati. Kaya lang, hindi na ako nag-monitor after pandemic. Ngayon ko lang nalaman, ni 6. Kaya, sobrang iyak ko din kasi hindi ko matanggap. Tapos may possible na tanggalin yung left ovary ko. Sabi ko parang hindi pa ako handa. Parang may kulang, magkakaroon ako ng kulang sa katawan ko. Kasi parang hindi ko kaya. So iyak lang talaga na iyak lang. Kaya hanggang makauwi. Kaya sabi ko, hindi ko din pinaalam sa mga kapatid ko, parang after a days ko lang pinaalam sa sister ko na huwag sasabihin muna sa mami ko kasi mag-aalala. Kasi nga mami ko, cancer survivor din. So, ako yung naging tinutubuan. Kaya iwas din ako sa mga pagkain na mga bawal. Kasi sa breast ko, ganun din. Iwas lang din ako sa mga pagkain na bawal. Kasi nung college ako, nagpatanggal ako after 3 months, bumalik siya. Tapos, pagbalik niya, yun, check up kami sa St. Luke's. So, may diet na binigay sa akin nung college ako. So, every 6 months, ultrasound. Pag sinusunod ko yung diet ko, lumiliit siya. So, yun nga, sa pagkain. Sa ini-intake talaga natin. Or sa lahi din. So, para maiwasan, yung mga pagkain na bawal, iniiwasan ko talaga. Pero minsan, masarap kumain. Kaya, hindi ko din minsan maiwasan. Kaya, siguro kaya medyo tumagal yung paglaki niya. Kasi meron akong friend na nalaman niya October 6 cm. Pagdating ng February, 10 cm na siya. Kaya, tapos nag-twist pa sa kanya, yun, inoperahan talaga siya. Tapos tinanggalan siya ng ovary. Sabi ko, sana ako pag binuksan, sana pwede siyang hindi tanggal yung ovary kasi parang hindi ko pa tanggap, hindi pa ako ready. Tsaka sabi ng OB ko, yung sa uterus, observe mo na kasi nga parang hindi pa pwedeng tanggalin kasi bata pa nga daw. Kaya yun, kapit lang, tsaka free tayo, tsaka iwasan natin yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Yung mga preservatives yun, mabilis kasi parang pagkain ng sis yun. Kasi dapat healthy lagi. Tsaka kasi ngayon on the go na, kaya mas possible na mas pinapakain natin yung sis natin. Tsaka sa lahi din. Kaya iwas-iwas din. Kaya yun lang, parehas tayo ng situation. Akin din for operation na this coming June. So, sana benign siya kasi ang hirap tanggapin. So, pray lang tayo. Thank you!